Magandang araw sa lahat. Ipapakita ko muna ang likurang bahagi ng pantalan, ang Gate 2. At umpisahan natin ang paksa sa Gate 1. At lilipat tayo sa Gate 1, sa kabilang dako sa May Boulevard. At nakikita natin ang ipinagbago ng siyudad ng Zamboanga. At extended hanggang dito ang pantalan. Ang pantalan ay may mga gwardya na nagpapatupad sa mga palisiya ng opisina. Ay nagpaalam at pinahintulutan makakuha ng mga video sa loob. At ito na ang ating makikita. Nandito na tayo sa loob ng pantalan. Ang makintab na kulay green na atip ay dadaanan ng mga taong naglalakad, papasok man o lalabas. At nasa tabi ito at may bakod para malayo sa disgrasya, at may atip panlaban sa matinding init at tag-ulan. At nakikita rin natin na may kalayuan kung lalakarin, kaya may mga pantalan bus sa labas nakaparada dahil wala pang barkong dumating. Babaybayin natin sakay ng single motor. Dahan-dahan ang patakbo para ma-estimate natin ang layo. Ganon din, hindi natin puputulin ang video. Unang gate sa loob ng pantalan, kung saan dadaong ang malalaking barko. Pangalawang gate sa loob ng pantalan, ganun din pasukan at labasan sa lugar kung saan dadaong ang malaking barko. Tuloy-tuloy pa rin ang lalakaran ng mga tao. Matindi man ang init ng araw o umulan man, wala ka nang ikakabahala. Ang dadaanan ng tao mula Gate 1 hanggang Gate 2. Ito naman ang pangatlong gate. Tamtaman lang ang laki ng mga barko. Dito naman ang opisina ng custom. At sa bahaging ito, ang dating pintuan ng pantalan. Ang direksyon na ito ay palabas ng pantalan. Kaya lang, hindi pa tayo lalabas at pupuntahan pa natin ang pinakadulo ng pantalan. Ang bus na ito ang sasakyan ng mga pasahero sa barko papunta ng Gate 2. Ang bahaging ito ay daungan ng mga barko galing sa Tawi-Tawi at iba pang isla ng Zamboanga del Sur, at ang sa dulo ang papunta ng Hulo-Sulu. Ang pinakadulo naman ang papunta ng Basilan. Sa bahaging ito ay ang Gate 2, pasukan at labasan ng mga tao maliban sa mga sasakyan. At makikita natin ang malaking proyekto sa loob ng pantalan, kung saan ang terminal noon ng mga pasahero. Ang barkong ito ay nagbibiyahe papunta ng Jolo Province at sa gabi pa ang alis. At dito na tayo sa bahagi ng dinadaungan ng mga barko na nagbibiyahe papunta ng Basilan.
Ang Basilan ay may 2 municipality at 1 city. Maroso Municipality, Lamitan Municipality at Isabela City. 3 beses ang schedule sa pag-alis, umaga, tanghali at hapon. Ganon din doon sa Basilan papunta ng Zamboanga City. Ang Sierra Joy 6 ang tinatawag nilang Roro, nasasakyan ng truck at iba pang mga 4 wheels. At may isa pang paalis na barko, ang Wisam, isang fast craft. Ang nabanggit nating Roro kanina, ito na ang mga sakay o karga sa ilalim. Isang truck, mga 4 wheels at mga motor. At 2 Roro ang umalis sa tanghaling ito. Ang isa papunta ng Lamitan Municipality at ang isa naman papunta ng Isabela City. At nakikita natin ang paalis na Sierra Joy 6 Allison. Sa bahaging ito, nasulyapan natin ang Paseo del Mar. Magkatapat lang ito sa dulo ng Pantalan. Ang paglalayag ng Sierra Joy 6 papunta ng Basilan ay umaabot ng 1 oras at 45 minuto at naayon pa ito sa agos ng tubig dagat at hangin. Kaya naabala ang pagdating sa Basilan. Ang Wisam na isang fast craft ay naka-schedule din sa pag-alis papunta ng Basilan. At aalis na ito. Paglalayag ng fast craft ay 45 minuto at bumabagal ito kung malakas ang agos ng tubig dagat at malakas din ang hangin. At nakikita natin ang kaibahan sa paglalayag ng Wisam Express 2 kumpara sa Sierra Joy 6 o Roro. Sa bahaging ito, kitang-kita natin ang Basilan Island. Sa pagkakataong ito, malinis ang daungan ng Roro at nakikita natin ang mga pilot boat kung tawagin. Sila ang tumutulong sa mga malalaking barko na dumarating para hindi masira ang Pantalan. Kitang-kita rin natin ang Lantaka Hotel, isa sa mga kilalang hotel dito sa siyudad ng Zamboanga, noon pa man at sa ngayon. At nakikita rin natin ang Paseo del Mar o pasyalan sa tabing dagat. Sana nagustuhan ninyo ang ihinatid kong impormasyon.
at abangan ang iba pang impormasyong ihahatid tungkol ng siyudad ng Zamboanga City. And God bless us.